Nagagawa pa rin naman nga kahit papano ng Oklahoma City Thunder na magkaroon ng 2-game win streak matapos nilang maipanalo ang last 2 games laban sa Brooklyn Nets at Cleveland Cavaliers. Pero sa kabila niyan, delikado pa rin silang bumagsak sa standing since unti-unti na nga humahabol sa kanila ang pangalawa na San Antonio Spurs. As of now, 3 games pa lamang ang lamang ng OKC sa San Antonio, pero kung sakaling matalo ang OKC sa mga susunod na laro nang wala ang kanilang mga best players na sina Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams, hindi malabong maungusan sila ng Spurs as soon as next week. Expected na hindi makakapaglaro sina J-Dub at SJ sa lineup sa susunod na 2 linggo, which is hindi magandang balita para sa defending champ. Kung sakali mang tumabla ang kanilang record, inaasahan na aangat dito ang Spurs since sila ang may hawak ng head-to-head matchup. At kung titignan natin, mukhang nanghihina ang OKC Thunder kapag kalaban ng San Antonio Spurs. Samantala hanggang ngayon, hindi pa rin nga talaga nakaka-move on ang mga fans ng Los Angeles Lakers sa kanilang pagkatalo kahapon laban sa Boston Celtics. Karamihan nagsabi tatanggapin rin naman sana nila ang pagkatalo dahil kita naman na hindi pumapasok ang majority sa mga tira. Ang hindi lang maintindihan ngayon ay ang napakarami at ang sunod-sunod na maling tawag, missed call at no call na mga referee na siyang pumapabor sa Boston Celtics. Huling-huli sa kamerang extended arm push-off ni na Peyton Pritchard at Jaylen Brown na hindi man lang tinawagan ng mga referee. Ang ilang forearm slaps ng mga players ng Celtics kay Luka Doncic at ang napakalinaw na goaltending ni na LeBron James at DeAndre Ayton. Pero hindi na rin naman dito nagulat ang mga fans dahil nangyari rin naman sa Lakers ang ganitong klaseng senaryo noon ang sadyain ng mga referee ng Boston na dayain ng Lakers nang hindi nila tawagan ang foul ni Jason Tatum nang tamaan nito ang kamay ni LeBron James sa gagawin sana nitong game-winning layup. Dahil sa ginawang ito ng mga officials, nawalan na rin naman ng gana ang Lakers na maglaro sa dami ng mga maling tawag na sumira ng kanilang kumpiyansa at momentum. Kaya matapang ang sinabi ng mga fans, kailangang imbestigahan ng mga referee na go-officiate ng kanilang laro at kapag napatunayan ang paratang na dapat nga daw suspindihin ang mga ito. Sa kabilang banda, kumpirmado nga pong nabali ang kamay ni Dillon Brooks sa kanilang game kahapon laban sa Orlando Magic. Ito ang mismong dahilan bakit hindi siya nakapaglaro laban sa Portland Trail Blazers. At base sa pinakahuling inilabas na balita, out nga ito indefinitely sa lineup. Ibig sabihin, hindi pa nga nila alam kung kailan ito makakapaglaro sa team o kung makakahabol pa nga ba ito sa mga natitirang laro ngayong season. Pero imbis na maawa ang mga fans sa nangyari kay Dillon Brooks, pinagtawanan pa nga ito ng karamihan sa social media matapos niya nang sabihin deserve nga niya daw ito. Sa dami ng mga players sinubukan itong saktan sa loob ng court, iyan nga daw ang kanyang karma. Alam naman nga ninyo, kilala na si Brooks sa kanyang karakter na pagiging villain kung saan binabangga nga nito ang ilang malalaking pangalan. Sadyang pakikipaglaban nga nito, hindi naiwasan makagawa ng mga dirty plays kagaya ng sadya nitong tapikin parate ang injured na kamay ni Stephen Curry. Kaya yan ang mismong rason bakit siya binabatikos ngayon imbis na kawaan.